Ano ang artificial intelligence at paano ito gumagana sa praktika? Sa mga nakaraang taon, parang lahat ay naging lie. Nasa cellphone, streaming services, ads, larawan, text, image at video tools. Kasabay nito, maraming tao ang nag-iisip, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Matalinong robot ba ito? Sasakupin ba nito ang mundo? Dito mo mauunawaan, nang walang paligoy-ligoy, kung ano ang artificial intelligence at paano ito gumagana sa simpleng paraan upang maging malinaw ang konsepto. Ano ang artificial intelligence sa isang pangungusap? Direktang paliwanag, artificial intelligence ay larangan ng teknolohiya na lumilikha ng mga sistemang kayang gawing mga gawaing karaniwang nangangailangan ng talinong pantao. Tulad ng pagkilala ng mukha sa larawan, pag-unawa sa sinasabi mo, pag-recommend ng pelikula, pagsasalin ng teksto, pagsagot sa tanong, pagmamaneho, pag-analyze ng maraming datos at pagdedesisyon mula rito. Sa halip na gumana lang sa fixed rules, natututo ang mga sistemang ito mula sa halimbawa, umaangkop at gumagaling sa paglipas ng panahon. Pagkakaiba sa karaniwang programa. Isipin ang calculator, palagi nitong ginagawa ang eksaktong ipinrograma sa parehong paraan at hindi ito natututo ng bago. Isipin naman ang spam filter sa email, sinusuri nito ang milyon-milyong mensahe, nakikita ang pattern ng spam at lalong gumagaling sa paghiwalay ng mahalaga sa basura. Parehong may code. Ang kaibahan ay sa AI, hindi lang umaasa sa handang rules, natututo ito mula sa datos. Paano natututo ang AI mula sa datos? Isipin na gusto mong turuan ang system na makilala ang larawan ng pusa. Magpapakita ka ng libu-libong larawan at sasabihin, may pusa dito, walang pusa dito. Inaayos ng algorithm ang maraming panloob na parameter hanggang makita nito ang mga pattern, hugis ng tenga, posisyon ng mata, texture ng balahibo at iba pa. Sa paglipas ng panahon, mas tumatama ito. Ang prosesong ito ay tinatawag na machine learning. Sa ilang kaso, ang istrukturang ginagamit sa pagkatuto ay inspirasyon ng utak ng tao at tinatawag na neural network. Mga halimbawa ng AI na gamit mo na ngayon. Ilang araw-araw na halimbawa. Video at music recommendation na parang alam kung ano ang gusto mo. Automatic subtitles sa real time. Autocorrect at word prediction sa cellphone keyboard. Navigation apps na nagkakalkula ng mas mabilis na ruta habang nagbabago ang trapiko. Filters na nagpapaganda ng larawan, nag-aalis ng ingay at nag-aayos ng kulay. Translator na nakakaunawa ng buong pangungusap at hindi lang hiwa-hiwalay na salita. Sa lahat ng ito, pareho ang lohika, maraming datos, trained models at system na sinusubukang hulaan ang pinakamahusay na sagot para sa bawat sitwasyon. Ano ang kaya at hindi pa kaya ng AI? Sa kabila ng pangalan, ang intelihensyang ito ay walang kamalayan, emosyon o sariling intensyon. Ito ay mga mathematical model na mahusay sa pagkilala ng pattern at paggawa ng tugon mula sa dati nitong nakita. Maaari pa rin itong magkamali, sumalamin sa bias ng datos at kung minsan ay gumagawa ng maling impormasyon, kaya dapat gamitin ng responsable. Ngayon, karamihan sa aplikasyon ay espesyalizado. Sistemang mahusay sa voice recognition ay hindi otomatikong mahusay sa pag-unawa ng larawan at kabaliktaran. Kuha ba nito lahat ng trabaho? Karaniwang tanong ito. Ang mga paulit-ulit, predictable at rule-based na gawain ay mas lalo nang na-automate. Kasabay nito, may mga bagong tungkulin, taong marunong gumamit ng tools, pinagsasama ang creativity at technology, nagre-review ng resulta, nagko-correct at nagdedesisyon. Sa halip na isipin lang ang pagpapalit, mas kapaki-pakinabang isipin ang partnership, ang marunong makipagtulungan sa tools ang magkakaroon ng bentahe. Paano ito nakakaapekto sa buhay mo ngayon? Kahit hindi ka na sa teknolohiya, malaking tulong ang basic na pag-unawa upang maiwasan ang sobrang takot o eksaherasyon. Makita ang oportunidad sa trabaho. Gumamit ng tools na nakakatipid ng oras at effort. Suriin ang resulta gamit ang kritikal na pag-isip, may sense ba ito, maasahan ba ang datos? Hindi mo kailangang magprograma para makinabang. Ang unang hakbang ay maintindihan ang konsepto at mawala ang takot sa termino. Buod na dapat mong tandaan. Kung may isang ideyang dapat tandaan, ito yon. Artificial intelligence ay mga teknik na nagpapahintulot sa computer na matuto mula sa datos at gumawa ng desisyong katulad ng gagawin ng tao sa mga partikular na gawain. Nasa araw-araw mo na ito, magiging mas karaniwan pa at ang pagkakaunawa sa basic ay parang pag-unawa sa basic ng kuryente o internet, magiging mas kailangan. Ngayon sabihin mo, pagkatapos ng paliwanag na ito, ano pa ang nakakalito sa iyo tungkol sa AI?